Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 25, 2024. So, ngayon, ipapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time dahil meron tayong mga bago lang na bagong tagapanood at tagapakinig ng ating devotion para may idea sila kung ano mabintinalakin natin last time. So, yung tinalakad po namin series last time is full armor of God. Di ba nga sabi nga sa Bible na Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure, He is the shield to those who trust in Him. So, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Para tiwala tayo sa Diyos, magdala natin ng Diyos. Ayun yung siya yung magiging armor natin. Yung salita niya yung magiging armor natin, shield, para sa mga hudyok ng mga demonyo na gumawa tayo ng kasalanan. Pag inindukan tayo ng mga demonyo ng mga kasalanan or meron sa ating gustong sumakop na demonyo, ang Diyos at ang salita niya ang magiging armor natin para labanan ito. So, yun po yung series namin last time. Yung series na talakay natin ngayong araw na sa isang linggo na ngayon matatapos at bukas ay meron naman tayo panibagong series. So, yung series na talakay namin itong buong linggo is Loving God is Saving Sin. So, sa taong makasalanan, taong gumawa ng kasalanan, paano mo mga ba mababago yung kasalanan niya? Hindi naman pwede yung may nakita ng kasalanan, may nakasinta ng gumawa ng kasalanan. Huwag mo na gawin niya na, huwag mo na gawin kailan yan. Mababago niya ba kailan? Mababago niya ba agad yan? Diba hindi? Kailangan is pakilala muna natin yung Diyos. Pag pinakalala natin sa kanyang Diyos, susunod na siya, pamahalin niya na ito eh. Pag mahal na natin yung Diyos, iba hindi na nagagawa ng kasalanan. Siguro umagot ang kasalanan pero hindi yung lagi na. Pero mahal natin yung Diyos, mahal natin yung salita niya, ikakatiwala natin sa kanya, is mahihit na natin yung ano kasalanan. Kaya loving God is hating sin. So yung Bible verse na natin yung araw is Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. So sabi dito, surely He took our pain and our suffering, yet we consider Him of punished by God, was taken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was in Him, and by His wound we are healed. We are a sheep have gone astray. Each of us has turned into our own way. So, sabi nga sa Bible na ang Diyos, parang kinuha niya lahat ng mga hinakit natin, lahat ng dapat na sa atin, lahat ng parusang sa atin is siya na yung sumalo. Kaya ito kamahal ng Diyos, siya yung nag-suffer para kunin yung ating paghihirap. Tapos, marami pang gumagawa sa atin ng kasalanan, di ba? Parang kailangan mahalin natin ang Diyos, kailangan loving God is mahit natin yung sin. So, yung Bible verse, yung palawang talakay tayo kung lumako sa ating teaching. Number 1, God hates sin and He demands justice. So, ang Diyos ayaw na ayaw sa kasalanan. Kaya nga tayo mga binago niya, kaya na yung pinagalang salita niya para gumawa tayo ng pagputihan at gumawa ng sin. So, ayaw ng Diyos, kaya kailangan pagmahal natin Diyos, huwag tayong mga kasalanan. Number 2, God condemns sin and the body of Christ. So, nga yung body of Christ, itong body of Christ, itong mga katawan natin, kaya kinondem niya, inalis niya. Parang kinuha niya yung ito at pain for our suffering, di ba? Kasi tayo mag-suffer, siya na yung nag-suffer para sa atin. And sa last, God crushes the Son to save the children. So, yung Diyos, si God, is pinadala niya yung isa niyang anak. Sino bang taong papadala yung anak niya na hayaan mamatay dahil sa kasalanan, di ba? Pero ang Diyos, pinadala niya yung anak niya para mamatay, mag-suffer, para lang tubusin yung kasalanan natin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. So, alam mo na sa araw na ito, na may natutunan tayo sa pagkanig at panood. God bless tayo.